Protesta ang isinalubong ng ilang school service operators sa unang araw ng pasukan. Nangalampag sila sa tanggapan ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dahil hindi pinagbigyan ang hiling nilang palugit para mapalitan ang mga luma ng school service. Sa Quezon City naman, sinita ang mga overloaded at walang prangkisang tricycle na ginagamit na pang-service ng mga estudyante. May report si Maki Pulido. Ataol na gawa sa kariton ang sinunog ng mga school service operator sa tapat ng opisina ng LTFRB. Pinapatay daw kasi ng ahensya ang kabuhayan nila. Unang araw kasi ng pasukan kaya simula na ng hulian ng mga lumang school service o 15 taong sasakyan pataas. Halos libo-libo na mga bata ang hindi alam kung saan mga sasakay. Ngayon, ano yung tulong na ibibigay nila ngayon na nagkakaroon na ng shortage? Ipagpalagay mo na may vacuum, no? Open naman ang prangkisa ng school service. At kapag kayo, mag-a-apply kayo, kunyari siya, mag-a-apply school service, bibigyan namin kagad ng provincial authority yan para makapagbiyahe. Noong 2006 pa, sinusubukang ipatupad ng LTFRB ang modernisasyon ng mga school service. Tinangkang maghigpit ng LTFRB para sa school year 2014 nang humingi sila ng palugit na pagbigyan ng isa pang taon. Isang taon uliang hinihingi ng mga school service operator pero ayaw na ng LTFRB. Katwiran ng mga school service operator, wala pang makinang Euro 4 na isang requirement ng LTFRB. Kami ay aalis sa July 18 patungo ng China at umorder na kami ng Euro 4. Kaya kami ngayon nagpapagawa ng body dito at may mga job order na kami. Under our memorandum circular, there is no such requirement. So kailangan bang Euro 4? Hindi kailangan yun. Dapat lang nila sundin, modernize sila as per the memorandum circular na i-phase out yung 15 years old na vehicle. Sa datos ng LTFRB, mahigit 70% ng mga school service sa Metro Manila nakapagpalit na ng mga bagong sasakyan para sumunod sa itinakda nilang polisiya na para naman sa kaligtasan ng mga estudyante. Dahil naman sa protesta, bumigat ang daloy ng traffic sa East Avenue. Bukod dito, mga overloaded na tricycle naman ang sinita ng Quezon City Department of Public Order and Safety sa Tandangsora, Quezon City. Karaniwan din kasing ginagamit na pang-service ng mga bata ang mga tricycle. Walang masakyan, malilate, kaya siyempre naawa din kami. Kaya hindi naman ako nagpapatuloy ng masyado. No choice din po kasi sobrang daming bata doon. Wala kaming masakyan. Kaya baka mali po ganito lagi. Hindi naman, ngayon lang. Ayon sa Quezon City DPOS, paghigit na sa 3, overloaded na at pagmumultahin na ng 200 piso at kukumpiskahin ang lisensya ng mga driver. Pero depensa ng ilang driver, tila lugi naman daw sila rito. Na 3 lamang po yung pwede pong isakay po na pasahero kasama po yung driver. So 3 lahat na Opo, 3 lamang po dapat. Ilan sa loob? 2 po, tapos isa po doon yung driver po mismo. Kadalasan 5 na yung pasahero namin dito na. Sa Corazon C. Aquino Elementary School naman sa Batasan, marami sa mga sinita ang mga walang prangkisa o yung mga pribadong tricycle na ginagamit din sa paghatid sundo sa mga estudyante. Ngayong balik eskwela na, dapat I am ready rin sa pagtawid sa kalsada, umulan man o umaraw. Tumingin muna sa kaliwa, kanan at sa kaliwa uli o sumunod sa traffic enforcer para iwas disgrasya. Kapag tumatawid, itago ang cellphone at huwag makinig ng music para marinig ang mga parating na sasakyan. Maglakad naman ang nakaharap sa trapiko kung walang sidewalk at gumilid ng husto. Kung umuulan naman, siguruhing matingkad ang kulay ng payong o raincoat. Makatutulong kasi ito na makita agad ng mga driver. Maki Pulido, GMA News.